Okay, parasat Akib. Can find in chapter 7, verse 12, it says, Vihaya Akib tismion et hamisfatim ha'eli osmartim ba'ashitem otam bishamar Hashem Elohecha leka et haverit v'et hakised asher nisva labotecha. And what will happen is as a result of your listening. The term Akib, now it's hard to translate, pero ang literal meaning is heal. Kini daw ato ang kiting ito ang tiil nga kumbaga mao ni ang Torah palayo lang murag anaon daw nimo sa imong tiil. Murag imo habang iwakli o sinblan nimo. Murag see if it's not important. Palayo lang. Murag og dili mayroong danon. And it's a warning. Ang hinaot dili nato isipon nga less important, especially mga lesser commandment. For the Jews, one of the examples of the least commandment is to speak Hebrew. Ang pagsulti daw Hebrew, list daw na sa mga commands. Usa sa mga pinakaubos nga sugo. Kung nga mga Jew, gi-require gina nga mo sulti og Hebrew. Kung gikan sila sa lugar nga nalimtan na nilang Hebrew, ay eskwelahan Olfan, dito sila magpuon, sila mag-study, at sila makasabot, hinay-hinay. Problema ito may idara na, daghan mig na encounter ng mga tao nga medyo makasabot ang Hebrew pero dili kasulti kaayo. Mapansin nimo. Now kaya may community dito nga Hebrew ang basahon pero inig wali sa rabay English siya. Tungod kay mas nasabtan nila ang English. Una nga magbato ka dito, mo join ka ato ka sa community nga English ang ilahang teaching. Although ang Torah reading is Hebrew. No, Hebrewanon ang gibasa sa Torah. Okay? And in chapter 8, we can find here, sa chapter 8, nagsulti nga, He fed you with manna, verse 3, which you had never experienced or had your fathers experienced, to make you realize that man does not live by bread alone, but rather that man lives from all the utterances of the mouth of Hashem. In Hebrew it says, Lo yedata velo yedon avoteka lipan hodeaka kelo al alikem libadu yeki haadam ki alkul botsafe Hashem yeki haadam. Aron masayod ka mo nga ang tao wala lang mabuhi sa tinapay kundili sa pulong nga magagula sa baba ni Hashem. And according to the rabbis, kini siya nagisgot pa yung tuod sa biraka. Every time nga mo offer daw biraka ang tao, iyang ma-extract ang spiritual spark nga mao ang gitawag og plaan nga spark yana nga pagkaon. And then in the Kasidot explanation, it says, He fed you with manna. The manna failed to provide satisfaction. Ang manna daw, dili daw kahatag o katagbawan. Once mukaon daw ang tao sa manna, although according to the sages, kung unsa daw imo isulti, inigkaon nimo, mingo nga, gusto ko mukaon og sinugba, unya kaon mana, ang lasa daw sinugba. Ngayon ka, gusto ko mukaon og litsong karnero, na kaon mo sa mana, ang taste niya, litsong karnero. And then one of the rabbis said, it's much better than that. Because before you even speak, huna-huna lang daw ka. Huna-huna daw ka, inigkaon mo. Ngayon huna-huna daw, sinugba. Ang lasa sa imong gikaon, lasang sinugba.
O una-una ka litsong kanding. Ang lasa sa imong gikaon litsong kanding. Ay una ang mana. Bisan unsa day imong huna-hunaon nga lasa, mao na daw to ang ma-feel nimo inig kaon nimo. But then there is one thing nga unique sa mana. Dili daw maka-satisfy. Mana cannot bring satisfaction. No? And it actually left people hungry. Ang mga tao daw nga makakaon, magsige daw kagtom. Sino kagutom? No? Hasidic thought explains that this was because being a food permeated with spirituality. Sa Hasidic thought, kung ang pagkaon daw, kini siya punay mi absorb nga spirituality. Dunay mi kuyanap nga spirituality. It says, manna gave people a taste of infinity. Tungkol kay ang mana gikan sa langit, food from heaven, therefore, aduna siya gitawag og infinity nga portion. Nga sa takna inigkaon sa tao, iya masinati ang infinity, and as a result, siya demor siyang mangita. Demor siyang gutomon. Unlike earthly food, ang earthly food, kini siya maka-satisfy. And that's why for the Jewish people, in times of Shabbat, 3:00 sa hapon, bawal na kaon. Ano man, kay kung mukaon ka, inighuman sa Shabbat, o inighuman sa biraka sa Minka, and also biraka for the Hamarim, inigkaon na, dili na kagana mo kaon, nga naman, imo naman nagkikaon ganina. Isa kung sa kalami sa pagkaon, kunya nakaon na nimo, damtag pila ka oras, dili na kagana mo kaon. What does it mean? You are satisfied. Now, wala na ka ng ngitaan na. Nga naman, natagbaw na ka na. Bisa kung saan siya kalami. Okay? So, gitawag siya bread from the earth. Kabalo mong mga Jew, panahon sa Shabbat, hangtod sa sunod gabi, katuluran na mukaon. Panihapon sa Friday, yung pagkasabado sa buntag, di yun na mukaon. Ano man, tungod kay inigmata nila, kay pagkagabi, dugay na silang katulog. Dugay sila katulog. Umira ka sila, na puman buta to alas 9 sa gabi, and then, muli silang balay, magukad, magkaon, alas 10, alas 11, mangaon, mahuman ang kaon, mga alauna. Kay mag-discuss pa og tura, labi nag-host sila og dinner na mga bisita. So, mag-discuss og tura, matag usam contribute, matag usam sulti. And then mga tulog sila una, pag alas 8, alas 8:15, magsugod na po ang biraka sa buntag sa iyo, muna nga pagbangon diretso dayon sa Beit Knesset. Walay inom-inom og kape o unsa ba, diretso sa Beit Knesset, og didto gutomon na kayo. Hangtod nga pag-abot og alas 11, alas 12, gutom na kayo, uli silang balay, pagkalauna, maniudto sila. Dala pamahaw, niudto. Now, and then, mabtan sila og alas 3, now, sa ilang kaon, kaya na sila bisita. So, pag alas 3, katulgo na, nga pag alas 6, magwali na po ang rabay, and then alas 7, magbiraka, now sa Habdala, and then magbiraka sa Habdala, pag human sa Habdala, magluto na po mga pagkaon, ug mo ito ikatulong kaon. So sa tibok adlaw sa sabat ka usap kaon. So builo ka kaon. Now, udto lang. And then pagagabi na sa Habdal. Inana siya. So still gitawag siya og 3 meals panahon sa Shabbat. Muna nga dili mamahaw. Dili mamahaw sa buntag siya. Muna nga dili sila pwede late. Pag ikon og 9:15 magsugod ang biraka, naadjuday na sila. Nadayon ang minyan. 9:15. Tungod kay wala mas si kasuhan silang balay. Ang ilang una-una nga Shabbat rest siya, doon sila sa Beit Knesset, and then mag-appeal sila sa davening. Okay? Now, ang pagkaon nga earthly, it gives us satisfaction. Whereas
ang pagkaon nga mao ang mana can never satisfy because they are they came from the infinite source. Gikan sila sa Ein Sof, unending source, source that has no end. Therefore, it says, eating the manna was thus an appropriate preparation for entering the land, where the Jewish people would be challenged by various constraints, be they the trials, the trials of poverty. Now, gipatilaw sila og infinity as preparation para nga nagabot nila sa yuta umatubang silang trials. Una nga trials of poverty. Makasinati silang kapitos, and then kadong spirituality nga ilang nakaon, they always recall that. The value of the infinite one, the value of the spiritual matters. Na mabutang sa spiritual, nga bisan pa man unsang klaseng trials, it won't move them. And then, the second trial is the trial of wealth. Panaglitan nga sila, muasinso na, and then, busy na kayo. Now, and then they will soon forget, palayo lang. Sila makalimot. And it is reminded, and they are reminded in chapter 8, verse 18, now, lest you forget. Remember Hashem, for He is the one who give you the koach. Remember Hashem, that He is the one who give you the strength, the ability, the power, the might, and the energy. Inabramin niyo nga si Hashem, mao naghatag kaninyo og kusog katakos abilidad aron kamo kaplag og mga bahandi. There are questions arising. Ngano daw nga ang Birkat Hamazon gi singit niining pagtudlo sa mana. That is the verse 10. Now, it says, Vi'akalta vishavata ed o virakta Hashem Elohim. And you shall eat and be satisfied, and you shall bless Hashem, who has given you the land. Ngano daw nga, ang biraka ni Moshe Rabbeinu, as a result of the bread from heaven, which comes from eternity, comes from infinity. Ngano daw nga giapil sa biraka sa Birkat Hamazon. Kabalo mo sa Birkat Hamazon, adunay upat ka types of biraka sa mga Jewish. Biraka that was composed by Moshe Rabbeinu. And then secondly, Biraka that was composed by Joshua when they arrived in the land, thanking the land. In the time of Moshe, thanking the bread from heaven. The time of Joshua, thanking the land that Hashem has given. Then thirdly, the Biraka that was composed by David and Solomon, talking about the temple. And then the fourth, the Biraka that was constructed by the rabbis. Tawag siya rabbinical biraka. Now, nga naman nga ang biraka ni Moshe Rabbeinu, kini siya appeal sa Birkat Hamazon, nga unta, biraka man kini siya sa tinapay nga gikan sa langit. Dili man ni siya tinapay nga gikan sa yuta nga hinarvest sa kayutaan. Listen to the discussion. Why was the text of Birkat Hamazon, which was composed by Moshe, incorporated into the text that we use today? When Moshe was thanking Hashem for the manna, which is the bread from heaven, whereas we thank Hashem today for the bread from the earth. Si Moshe nagpasalamat sa bread from heaven, and then we ourselves today, we are thanking Him for the bread that comes from the earth. In truth, however, Moshe's words are applicable now as well, because it is not the physical efforts of working the land alone that causes the land to yield produce. Rather, man's effort merely create a vehicle into which Hashem places His blessings. Yes, of course, although tinanom na nila ang mga trigo, tinanom nila ang mga palay, tinanom nila ang mga putas, yet, usa lamang ka vehicle ang human effort aron nga ang tinapay nga gikan sa kalangitan kini mapaabot ni Hashem ngadto sa mga Israelita. And that's why it says kini nagasulti sa verse 12 of chapter 11.
about the uniqueness of the land of Israel. It says, a land which Hashem your Elohim cares about. Kumbaga, wala na yuta sa tibok kalibutan nga di iyahang tagad. I can just imagine, ang iyang pagtagad, it said, the eyes of Hashem Almighty are continually upon it from the beginning of the year to the end of the year. Gikan pasugod. Now, gikan sa Rosh Hashanah, padulong sa next Rosh Hashanah. Ang mga mata ni Hashem kanunay nagalanta. Ini nga yuta. Lahi nga yuta, dili parehas sa Egypt. Naman sa Egypt, apihan ninyo ang kanal, ugo niya musulod dito sa inyong area, ugo niya manambok ang inyong tanom. Pero sa yuta sa Israel, madumog yuta sa Israel, makaingot ko, bungtod. Unya, nanapoy patag dito. Pag human sa patag, napoy bungtod. Hindi makaingon ka unsay sulod ng bungtod ga brown raman o ga puti-puti sa bato. Puro naman bato. Pero ano si Hashem, the mountains are full of iron and copper. Wow. Mutanaw ka mga building dito. Now, gipaangat yung mga building tag 20 story. Yun sa pagtrabaho, ng mga si Engineer Glenn, yun sa pagtrabaho ang ilahang mga bungbong dito, elder. Eh kung wala'y pintura ang bungbong dito. Nga naman. Dugol kayong bakal. Dugol kayong bakal, mga 8 inches lang guro. Ang bungbong, niya tago ng gibuhusan. Butangag purma, ibuhusan. Pag umagbuhos, gipapilit ang mga bato nga mura o tiles. Papilit dito, papilit. Niya wala na pintura. Ang color niya, beige, mura yellowish, niya pasigaan nila yellow nga sugay na kagabi, gold tanaw. Ang balay dito, mga building, madagkog magagmay, parehag color. Walay pintura. Natural kay taon. Natural kay taon. Guwapa yung gay. Katong hotel ni Ram Cook in blessed memory og iyang balay. Nga dito minanagan. Panahon na itong ni Buto, Katulo. Nga dito mi nanago. Makita nimo, wow, guwapaha dyan. Pertig yung guwapaha. Puros bato. Now, gigahin ni Hashem mga bukod para lang gamiton para sa construction. Gamiton para sa building. Mo nang unique kay ngayuta. Wado ka og Chifat. Kanang naang lubong ni Ari in blessed memory. Ang lubong ni Ari ito tumoy. Pares na mo nga first time pa mi nangadto. Manaog mi dito sa bus station. Mangutan mi. Efa kever Ari. Sa Ari Siyam lemala. Efo Siyam limala. Asam ng limala ha. Ano man? Perti taas sa tosto. Ha, tosto mo eh? Wow, kung mubaklay migikan sa karsada, mudagan pa rin 1 kilometro. Ala, hagdan diri, kat mi dito. Kunya init. Init nga lugar. So, bungtod kayo. Ang Chifat, bungtod. Bungtod. Yung makaingon ka nga. Promise lang, yung inani no, bungtod. Pero kung muagi ka o mga valley, Jezreel Valley, muagi kag Megiddo, wow, perting pataga. Tambok kayong mga mais, tambok kayo ang mga grapes, tambok kayo wow, kaingon ka. More than enough food mo supply sa pagkaon sa mga Jew. Mga Jew, busy kayo sa ilang industriya. And then, naayuta diri nga nag-provide og food. And then, prutas. Makita nimo ang mga pomegranates, makita nimo ang mga orange, makita nimo ang uban pa nga mga prutas. Ilabi na ang ulim. Patika na ulim. Na dito ang ulim. Kay musukol pong init ang ulim kung dako na siya. Makaingon ka, unique kayo. Ang patag per tingning duta. Niya ako kay mahilig manggay ko. Tanaw ang farm.
Gani, damgo-damgon ba ko nga, nagtanong kong mais, unya wa na abunuhan? Now? Naman ba, ako na-huna, sigo na-huna nga marag nananong kong mais. Unya nalimtan og abuno, nagyelo ang color, something like that. Kung muagi ka dito, farmer ka, magayon ka, wow, indutan ni lugar. Mian is agriculture. Sa bitan man indutang harvest. Sakit tagian ni. Gobyerno ba ka o mga private owners? Pagkatataon, kita na mo kabungtod. Luuya po tanaw ning lugar. Wagi sagbot. Now, mga batura po rin makita niya, nagtapad siya atong valley. Kasi gingon ni Hashem. Ellen, which Hashem Elohim cares about, the eyes of Hashem Almighty are constantly upon it, from the beginning of the year to the end. Ang iyang mata, nagatanaw. Nagatanaw sa Hashem nga, kinahanglan na po ulan. Ulan na po niya. Jerusalem City, puros bato. Nga naman, tungod ang Jerusalem, wala niya gidesign para sa agriculture. Gidesign niya nga ang mga tao, magpuyo dito niya, mamaklay lang, padulong nga doon sa Temple Mount. Around the festival. Manong ka Jerusalem, ambot lang, asa dapit ang yuta. Kanang original yung yuta. Kita magkaguta nga naikahoy ni Krok dito, na yuta din si ubos. Pero hinakot siya nga yuta. Dili siya natural nga yuta nga na dito. Yung ka, pagka-unique nga lugar. Ang Jerusalem, puros bato. Now, puros bato, tanahan. And you can find that the eyes of Hashem are constantly watching. Doon siya, kung magdig mo diya sa mga bungtod, na ay mga spring sa ilalong. Wala. Wadto ka sa tunnel, kita ka dito, galagubo ang tubig. Gakanuos. Murag baha. Dito sa ilalong. Tas ilalong. No, kaya ka, niagi sa ilalong, kunya, desierto si baba. Ay tubig sa ilalong. Pagkayo ka wonderful. Wadto kag ingidi. Now, naplato siya gamay. O niya, magsapa-sapa. Dagayday. Makayon ka, what a wonderful area. No? Pero mato ka Batsada is 400 meters above the Salt Sea or Dead Sea. 400 kataas. Now, ang makita dito, bato ra gyud og yuta, ga-brown ra gyud. Yung oras paklay milimisis dito, udtong tutok, alauna. Arting inita, niya ang init dili kay kinit. Mas sayon agwantahon ang init sa ibabaw. Ang init sa ubos mo, lisod ka ay, murag nag-atubang ka og bag. Tigyong inita. Yung kaingon lang kung misis, makuyapan man siguro. Baklay mo 1 kilometro kay, layo pa man gikan sa bus station. Tuwa pa man dito ang opisina. Yung pag yun ka maluhasang opisina, di pag yun mo makita. Ito dito sa, tuwa pa na dito stuk-tuk niya, ito nasuok. Mo yun, pagkabot lang kung tataan ng landong sa ilang atop. Ng mga anak kalandong, niya init respikas. Pagkabot lang abot yun mi sa landong. Pag-abot mo sa landong, taod-taod lang, nawala dahil nga mo ang kakapoy. Pagka-amazing nga lugar. Mahurusan lang kag-hangin nga, Diyot. Mawala inang kutas. Magmaklay ka gasubida. Pag-abot mo si Bab, hurusun ko gangin bugdaw kayo. Wala na imong kakutas. Di pareha diri nga dugay, mawala itong kakutas. Pero dito, pagkadali nga mawala kakutas. Pagka-unique nga lugar. Yung mga tao maingon dito, ang hangin diri doon ay healing. Wow, kuya. Kasi nati sila. No, ang hangin sa Jerusalem ay healing. Many Jews, including, it says, including the observant and observant naturally tend to see all the good qualities of the land of Israel, which is indeed a desirable land. Ugon niya, kini nga yuta, ay mo makita na the nature of the Eretz Israel inspires everyone
a tremendous sense of reverence which should be expressed in increased efforts to bring one's everyday conduct into accord with the Kedusha. Ang nakayunik sa yuta sa Israel, kay kung wadto ka dito, ang imuhang masinati, mao ang Kedusha of the place. Ug bao ang mo elevate nimo nga ikaw pod nga nakaabot didto, kinahanglan nga ang imong connection kay Hashem must constantly kanunay nagagunit sa iya, kanunay nagagunit sa iya. Kung ang tao daw spiritual, kung moadto ka sa Jerusalem, when you go home, your life will be changed. Kung muli ka mo sabing kinabot. Pero yung utara sa kuha nga Jew, how come nga nangandoy ka mo ariog Jerusalem? Unsa day ka sa huna? Ayun ko pastor ko. And so that's it. Because you are religious. Because you are religious, you desire to come here. If you are not, bisan pag na kay million, basta kayo, dili ka religious nga tao, di yung ka mangandoy, mado kag Jerusalem. Yan Baruch Hashem, nga ang atong pagka-religious, bisag wala mamao, ihatod ta sa lugar nga para lang yun matama ang atong mali. Amen ba? Matod sa lugar nga ma-fix ang atong kinabuhi. Makita nato, maklaro nato, kinsay tama. Makita nato, kinsay mali. When you go to Israel, as I've shared to you, wala na ilaing tao nga busy kaayo, nga nag-fix sa ilang soul. Gawas lamang sa mga Jews. Kung wanto ka dito, matakdan ka. Matakdan ka nila. Nganuan, you are breathing the same air. Ang iyong ginhawa, pariharang hangina. Nagakos mi ni Rabbi Simcha. Perti na yung katawa, perti na yung lipaya. Ang iya ang ginhawa ni sulod sa kong baba. Nagakos mi ni Rabbi Tubia. Gihagan ba ko niya katulo? No, yung ginawa. Yung giana akong naong. And we are breathing the same air. That's one of the explanations of the Zohar. Ngano daw nga kung naa daw sa ka-kontinent ang mga tao, ngano po parihag naong po parihag color. Kung baga ikaw, ado kag Afrika, di madugay, maparihar og naong mga Africans. Yan mo color. Why? Because you breathe the same air. Niginhawa mo sa panahon, maka epekto daw sa DNA. Ang angin nga ginhawa. Muna inungdan nga, ay mga tao ingon nga, ala no, matingala mata ng banag asawa, ano mo puparihan nagnaong kadugay. Ano ba, nagsibag tinutukay. Nagsiginhawa sa ilang ginhawa. Then may epekto sa ilang DNA. Pero kung adto ka sa Jerusalem, ang tuyo lang daw dito motor, unya mag-picture taking, unya magsingaw na, hello guys, kagwapo rin guys, mauli ka, wag yun din tawi, wag yun kay. Walay may tabo sa nga spirituality sa imo ha. Tungkol kilahi imong tuyo. Wadto ra ka dito, nga sama ra nga ni adto ka og laing lugar. Na walay spiritual impact. Kay wala kay spiritual purpose. Pero kung naa kay spiritual purpose, muadto ka sa Eretz Israel, dili nakaganahang muhawa. Dili nakaganahang muuli sa inyo ha. Kabisan pa man, lisod kaya mong gipuyan no, kay Capsule Hotel, no? Inaana ra kataas ang salong nga butangan nagbag, butangan na mo og gamit, unya puhuman katri na dire. Unya di ka pwede mo tindog sa katri kay lukduhon nimo tong nanapoy katri dis babaw. Pero kay once ang atong tawas 7 ka adlaw nga naa ka didto, makondisyon ang imuhang lawas, mo adapt siya. Ang adaptability,
7 days. Ma-adapt nimo. Gi-accept na nimo. Nakalimot na lang mi sa among balay. Kalimot mi. Kalimot mi. Nga naman, naan mi dito. Burag naanad na mi. Kaya sa diyan, mga uli na mi. Magagabi palang daan, ang ako ang una-una nagsigkanta. Nagsigkanta ako una-una. Katong kanta sa Shabbat. Vesha merol bene in Israel. Sigkanta akong una-una. Sigkanta akong soul. Ang gina si Mrs. Nagsigkanta akong soul. Iyon mamauli na ta. Nagsigkanta akong soul. Akong soul di gusto mo hawa. Akong soul di gusto mo uli. Gusto sa akong soul nga na ako dito. Now, yan mingon si Mrs. Mag-unsa mo po ka diri. Unsa may imong panginabuhi diri. Iko, nana ko'y nakita. Unsa man. Magdara ko gitara. Unya, akong ablihan ang suitcase sa gitara. Ug unya, mukanta ko. Unya, manghulog ra ng upiring diya sa mga tao. Nganoan, kita ko, na mga tao manganta lang din ha. Unya, na chidak. Insa kaulaw lang ka. Kung ulawan. Ha? Diya kung naay mangaging Pilipino, mukanta di ko, pag tayo'y matanda na. Uy, Pilipino! Itsa na. Well, o dili baka, bahay kubo. Uy, akong katahon. Diya ako ginamisis. Ingo, kita na ko. Mag-unsa ko dili. Mukantar ako sa kanto. Dito ko sa kwarto, dito ko sa opisina ni Rabbi Simcha, na inikanta sa gawas. Kanta mo na siya. Ang iyang ikanta, Hillsong. Klaro kayo. And the guy was singing outside, Rabbi. He's a Christian. And so I didn't know that. The song. The song that I've heard. That's Christian song. So really? Ko yes. Paggawas na mo, klaro yun. Klaro kayo. Dili yun yun. Pero nag-abli siya ang suitcase. Kunya na ay mga tao naghatagong. Matanon pa siya. Matanon pa. How much more kung tiguang na. Paras na ako. Mukanta ko. Bihis siyang dala abutino. Wow. Makita pa yun nila nga Diyo na ako. Tinod ko nga Diyo. Sumaloy sila sa kuha. Yung mas misis. Mo na lang na. Mato ka dito, puyo ka dito, niya inana lang yung himoon. Ganun day good. Importante. Panaw na ako sa Israel. Nagpanaw na ako dito. You know what, I only share this. Nga naman, once you get to Israel, makaadto ka dito, ang imong intention is spiritual, then mukunik ang imong soul dito. Di ka gusto mahawa. Kumbaga, I find where I belong. I found. Kabalo na ko asa ko. I belong to the Infinite One. I belong to Hashem. Kay Hashem lamang ako na belong. Mano kaninyo nga wala pa mo kaadto sa Israel. Now, kung naaman mo adto ang laing lugar, ano yung Israel? Amen ba? Naalam mo'y 100,000. Pwede na. So, wag tigo mo. Naamoy 1,000. Ako'y 1,000. Tigom. 900 o 99,900 na liko lang. 99,000 na liko lang. 99,000 na liko lang. Pagkatubo dito, puyo lang mo 5 days. Magkapsul lang mo. Para gamay gasto. 3 lang adlaw. Okay? So, pwede rin na pagkato dito. One. Eretz Israel, the eyes of Hashem are constantly watching from the beginning of the year to the end. Walay laing yuta nga gitagad niya. Eretz Israel. Kabalo mo sa mga Diyo, ngalan lang daw nga nakapuyo silang Israel, it guarantees their salvation. It guarantees their resurrection. Ngalan lang daw nga kung mupanaw sila dito sa Eretz Israel, it guarantees resurrection. Inana na sila mga kaigsunan. Baruch Hashem. Nga matugusan na ito, mangandoy puta. Mangandoy puta, mga butang nga diin, murag imposible sa una, pero kita na to, murag posible karon. Murag makaya.
Murag mahimo siya. Okay? So, Baruch Hashem, now may Hashem inspire you always, now and grant your desires, and may you go from strength to strength every day. Shalom, shalom, shalom.